Kami pong mga kabataan ay pagod na po. Pagod na po kami sa korupsyon ng ating bansa. Pagod na po kami sa ating mga politiko na wala nang ginawa kung hindi pagkuha sa kabanang bayan. Pagod na po kaming mga kabataan sa puro na lang politika na pinag-uusapan sa ating bansa. Pagod na po kaming mga kabataan, puro na lang napapanood namin gulo at away sa ating bansa. Mga minamahal naming kapulisan at sundalo, hindi ba tayo pwede magkaisa upang sa ngayon ay mabigyan ng solusyon ang problema na kinakaharap ng ating bansa? Mga minamahal naming pulis at sundalo, kagaya po ng inyong mga anak, ako po ay nandirito upang irepresenta ang nararamdaman ng bawat kabataan na naghihirap sa ilang bayan. Hanggang kailan pa po kami magtitiis ng mga kabataan? Hanggang kailan pa po kami maghihintay ng justisya at kalayaan sa ating inang bayan? Araw-araw po kami pumapasok sa eskwelahan. Araw-araw nag-aaral. Ngunit pag-uwi sa bahay at nanonood sa balita, walang napapanood kung hindi tagisan at pagalingan sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Ang iniisip sa ngayon, alam namin ang puso mo nasa taong bayan. Alam namin na ang iyong pagsisikap para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kasundaluhan at ang kanilang mga pamilya. So alam po natin lahat yan. So tayo ay nandito para bigyan niya tayo ng pagkakataon na siya ay makadaupang palad natin, makausap natin siya sa isang malayang talakayan. At ang itatanong natin kay General Romeo Browner, General Browner, sir, may problema ba sa bansa natin? Ulitin ko, yun lang ang tanong ng taong bayan. General Browner, sir, may problema po ba sa ating bayan, sa ating bansa? Kapag sinabi niyang wala tayong problema, aalis na tayo rito. Pero alam ko, sasabihin niya sa atin, marami tayong problemang kinakaharap. At kapag sinabi niya yon, kaya tayo nandito para makipagtulungan sa kanila sa paanong paraan. Maraming gustong isigaw ang ating mga kasundaluhan. Maraming gustong isigaw ang ating mga kapatid na kapulisan. Pero hindi nila maisigaw dahil sila ay nasa kanila pang mga tungkulin, mga active pa sila. At hindi nila pwedeng gawin yon. Pwede silang bumatikos sa mga nangyayari sa ating gobyerno, but they have to leave the institution where they are currently serving. So yan po ang ating panuntunan sa mga active na nasa service na ating mga kapulisan at kasundaluhan. So nandito po tayo para kausapin siya ng direkta. At pag sinabi niya may problema, ang susunod natin sa kanyang sasabihin, ano ba ang maitutulong namin, General Browner, para maresolba natin ang problema ng bansa? Pagtulungan po natin. Hindi na kailangang imbestigahan kung sino ang mga gumagawa ng kamalian. Tanungin ko kayo, kailangan pa bang imbestigahan ang mga gumagawa ng kamalian? Hindi na. Kasi yung krimen, nangyayari na in front of our very eyes. Nangyayari na, nakikita natin eh. Kailangan pa bang imbestigahan yan? So hindi naman bobo at tanga ang taong bayan. Ang taong bayan sobrang matiisin. Ang mga Pilipino ganon. Sobrang kinikimkim sa kanilang damdamin ng galit. Hindi maisigaw, hindi maipahayag. Kaya tayo nandito. Kasi bakit? Pag hindi natin maipahayag lahat yung sama ng loob, ay baka biglang sumabog to. Baka 1 milyon lumusob sa House of Representatives. At kung anong magawa doon sa mga kongregista natin, mga congressman natin na gumagawa ng katiwalian. So yun ang ayaw nating mangyari. Yung galit na kinikimkim, tinatago ng milyong-milyong kababayan natin, sumambulat bigla. Magiging magulo ang bansa natin. Ayaw natin mangyari sa Nepal na sinunog yung ibang mga opisyal nila ay tinapon sa ilog, pinagbabato. Ganun rin sa Indonesia. We are better than them. Kaya tayo ay nandito at nagpupuyat. Bibigyan ko kayo ng isang senaryo at katotohanan.
Mas maraming mga Pilipino ang may armas kaysa sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. That is by statistic. Mas marami ang number ng taong bayan kahit sa combined forces ng ating armed forces at ng ating kapulisan. That is based on statistic. So pag nagkagulo, pare-parehas tayong mapiperwisyo. Pag nagkagulo, merong papanaw sa ating lahat sa gusto man natin at ayaw. Yan po ang ating iniiwasan. At alam ko naman po, nakikinig ang mga nasa gobyerno. Napakahirap para sa isang Martin Romualdez na matagal na pinamahalaan ng House of Representatives at nakita ng taong bayan ang klase ng pamamalakad na kanyang ginagawa. Bakit siya ay nag-resign? Dahil sa pressure na ipinapakita ng galit ng taong bayan sa social media at maging sa aktwal. At nakita niya ito nung tayo ay nasa House of Representatives. Ito ay nakita ng kanyang mga kasamahan at maaring kinausap siya. Hindi natin sigurado kung ano ang kanilang napag-usapan, pero hindi naman tayo tanga para hindi maanalisa kung ano ang kanilang mga pinagkasunduan. Maaaring sinabi ng karamihan ng mga congressman, mahal naming Speaker Martin Romualdez, baka pwede naman na bumaba ka na sa pwesto at baka madamay pa kami sa galit ng taong bayan. Nakikita nyo ang pwersa ng taong bayan. In a democratic country, nakapaloob dyan ang dalawang bagay na dapat tandaan ng mga namamahala sa gobyerno. In a sovereign and democratic country, sovereignty resides from the people and all government authority emanates from the people. Sa Tagalog, ang soberenya ng bansa natin nananahanan sa bawat isang Pilipino. Karapatan natin protektahan kung anong meron tayo rito. At lahat ng otoridad na meron ang gobyerno na pinahiram natin, pinahiram lang yan, nanggagaling yan sa taong bayan. In a layman's term, sila ay dapat sumusunod, tumatalima sa gusto ng taong bayan. Pero anong ginagawa nila? Kapag nanalo na sa eleksyon, wala na. Magdi-decide sila na hindi na kinukonsulta ang taong bayan. Ang panawagan, na minsan ko na itong nasabi kay General Romeo Browner. Nag-usap na kami. Taunaan nakalipas nang kami mag-usap, magkaharapan. At sinabi ko sa kanya ito, General Browner, sir, naniniwala ka ba sa nakapaloob sa ating konstitusyon ng lahat ng otoridad na meron ang mga politiko ay dapat nagmumula sa taong bayan? At alam nyo rin ba that civilian authority is always supreme over the military? Alam nyo ba yun? Alam nyo ba yun? Yes. Ulitin ko. Civilian authority is at all times, lahat ng oras, supreme over the military. At alam ito ng ating mahal na Chief of Staff, General Romeo Browner. Maraming salamat at tumupad sa ating panawagan. General Kaloy Kita, dumating na. Maraming salamat, General Kaloy Kita, sir. At dumating na rin ang ating magiting, tumalima sa ating panawagan ng ating dating PACC Chairman, ang ating mahal na Chairman Grego Belhica. So maraming salamat mga kababayan. Ipinaalala ko lang sa inyo yung power na meron tayo. Hawakan natin yan, huwag natin pakawalan sa ating mga kamay. Ako'y naniniwala, darating ang araw, 1,000,000 tayo dito sa kalsada. Maniwala kayo sa akin. Darating ang araw, malapit na. 1,000,000 tayo sa kalsada
para bigyan ng aral ang mga politikong nang walang hiya sa karapatan na isinasaad na meron tayo sa ating konstitusyon. Hanggat di sila nabibigyan ng leksyon, hindi sila matututo. Hindi natin sila papatayin. Bakit? Madaling parusa yon. Paghihirapin natin sila sa loob ng kulungan na maranasan nila ang hirap na ibinigay nila sa taong bayan. Pag 1 milyon na tayo, we will conduct a legal mass arrest to those politicians na nagpasasa sa yaman na dapat ay sa taong bayan, sa yaman na para sa ating mga kapatid na kasundaluhan, at sa yaman na dapat sa ating mga kapulisan. Mangyayari po yan. Ang gawin natin, magsama-sama lang tayo, payapa. Wala tayong kailangan gawin. Kailangan lang natin magsama-sama. Mananalo tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat, Tito Ray. At ngayon naman po, bigyan po natin ng pagkakataon mga kapatid na kapulisan at kasundaluhan na magbigay po ng kanyang damdamin at opinyon ang isa nating tagapagsalita mula sa hanay ng kabataan. Ibinibigay ko po sa inyo katulad at kaedad ng inyong mga anak. Ituring niyo po itong anak at pag-asa ng bayan. Ibinibigay ko po sa inyo si Brother Park. Palakpakan po natin. Magandang gabi sa ating lahat sa malayang Republika ng Pilipinas. Magandang gabi sa ating mga bayani ng kasundaluhan at sa ating mga kapulisan na nagpapanatili ng katatagan sa ating bansa. Ako po si Kuya Park Alamada Pangawilan, isang pong kabataan. Kami pong mga kabataan ngayon, mahal naming mga bayaning pulis at sundalo. Ramdam na rin po namin ang paghihirap ng inang bayan. Ramdam na rin po namin ang paghihirap ng taong bayan. Ramdam na po namin mga kabataan ang kawalan ng suporta at kawalan ng pagmamahal sa kabataan ang ating gobyerno ngayon, mga minamahal naming bayani. Kami pong mga kabataan ay pagod na po. Pagod na po kami sa korupsyon ng ating bansa. Pagod na po kami sa ating mga politiko na wala nang ginawa kung hindi pagkuha sa kabanang bayan. Pagod na po kaming mga kabataan sa puro na lang politika na pinag-uusapan sa ating bansa. Pagod na po kaming mga kabataan, puro na lang napapanood namin gulo at away sa ating bansa. Mga minamahal naming kapulisan at sundalo, hindi ba tayo pwede magkaisa upang sa ngayon ay mabigyan ng solusyon ang problema na kinakaharap ng ating bansa? Mga minamahal naming pulis at sundalo, kagaya po ng inyong mga anak, ako po ay nandirito upang irepresenta ang nararamdaman ng bawat kabataan na naghihirap sa ilang bayan. Hanggang kailan pa po kami magtitiis ng mga kabataan? Hanggang kailan pa po kami maghihintay ng justisya at kalayaan sa ating inang bayan? Araw-araw po kami pumapasok sa eskwelahan. Araw-araw nag-aaral. Ngunit pag-uwi sa bahay at nanonood sa balita, walang napapanood kung hindi tagisan at pagalingan sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Pagod na po ang mga kabataan na hanggat kahit saan sila magpunta, gulo dito, away doon, pagtatalo ng ating mga pinuno, pagtatalo ng namumuno sa atin, hindi ba't pwede silang magkaisa upang ayusin ang ating bansa? Kami po ay nananawagan sa ating mahal na mga kapulisan, mahal na mga kasundaluhan, na tayo ay magkaisa at tulungan niyo po kami sapagkat kayo na lamang po ang pag-asa at inaasahan ng mamamayang Pilipino na tumulong sa amin upang sa gayon ay mabigyan solusyon at pansin ang kinakaharap nating problema. Mga minamahal naming sundalo at kapulisan, ako po ay isang kabataang nananawagan sa inyo tulad ng inyong mga anak.
kasing edad ng inyong mga anak, hindi marapat na mamanain ng next generation na mga kabataan ang gaya nitong mga politiko, ang gaya nitong gobyerno na wala nang alam kung hindi pahirapan ang mamamayang Pilipino at kainin at nakawin at ibulsa ang pera ng taong bayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga bayaning pulis at sundalo. Maraming salamat, kapatid na Park. At ngayon naman po, mga mahal namin kapulisan, kasundaluhan, ay iharap ko po sa inyo at ipipresenta ang isa rin po ninyong senior na kabaro galing po sa Armed Forces of the Philippines na nung pa, katulad ninyo, nung araw na sinasabi, ang poprotektahan natin ay ang mga Pilipino at ang ating Estado. Palakpakan natin mga kasama, mga kababayan, walang iba kundi si retired Colonel Mitran. Hello! Hello! Asan yung buwan ko? Shout out sa mga viewers Hindi pa nakakita sa ating bansa. Maraming salamat po. Okay! Magandang gabi sa aking mga dating kasama na nakipaglaban sa kabundukan. Narito lang pala ang kalaban ng ating kababayang Pilipino na sa loob ng Kongreso inubos ang kaban ng bayan. Kayo ba? Naisip niyo ba ng ating mga apo ay sila ang makaranas ng paghihirap? Ang tanong nila, kayo ba mga sundalo at pulis? Noon kayo sundalo at pulis, ngayon kailangan nating ipagtanggol ang ating bansa na tayo ay pinapahirapan ng mga politiko na yan. Kanina, ang nagsalita ay isang kabataan. Ngayon, ang nagsasalita bilang isang representante ng mga senyor at ng kasundaluhan at kapulisan. Narito kami. Gusto namin ipahayag kay General Brother, my senior officer. Nanawagan kami, sir. Gusto lang namin marinig nyo ang daing ng Pilipino na kasama ninyo sa kabakbakan ang mga retiradong sundalo at pulis. Hindi kami narito para lang ibuwis ang buhay namin. Nung tayo ay mga tinginte, isinubo natin ang buhay natin sa kabundukan sa mga rebelde na kaaway ng taong bayan. Ibinuwis natin ang buhay natin para sa ating inang bayan. Pero bakit ngayon, mga putang ina nyo, mga politician, inubos yung kaban ng bayan? Ganun na lang ba tayo? Hindi na tayo iinit? Pabayaan na lang ba natin yung bang gusto ninyo? Napabayaan na lang natin? Manahimik tayo? Hindi pwede. Kay Colonel Mitran yan. Alam niyo yan. 40 years ako nagserbisyo sa ating bayan. Magmula sa Boy Scout hanggang si SPL. Naging sarito. O busina. Ang laban sa korupsyon. Busina. Laban korupsyon. Busina. Sa mga gusto laban sa korupsyon. Okay. Okay, salamat. Busina, laban sa korupsyon. Okay, busina, laban sa laban sa korupsyon. Busina, laban sa korupsyon. Okay. Gusto kong magpinto sa inyo. Kayo mga bata pa sa serbisyo, pipintuhan po kayo. Ha? Pipintuhan po kayo. Ako, dumaan ako ng training 13 anyos sa UP Maguindanao. 13 anyos, ha? Okay, salamat sa inyong busina. Ano yun? Pro-corruption o anti-corruption? Ha? Okay, tuloy ko mga kaibigan. Pintuhan ko lang kayo.
para magising ang iyong damdamin at mag-alap ang iyong galit sa mga politician na inuubo sa kabanayad ng bayan. Tandaan nyo, may increase na ba tayo? Ay kayo pala, pulis sa sundalo, may increase kayo? Alam mo yung increase sa inyo? Subsistence allowance na hawak-hawak ng mga officer, lalo na sa sundalo, kinokontrol pa rin. Oh, sweldo yun, hindi yung sweldo. Pagkain lang yun. Paano yung pamilya nyo hindi kakain? Naisip nyo ba yun? Na subsistence allowance ang in-increase sa inyo? Naisip nyo ba yun? Ha? Hindi sweldo yun. Paano yung pamilya nyo? Hindi na ba nila iniisip? O yung pulsa nilang iniisip? Okay, mga kaibigan, magkwento lang, ituloy ko yung kwento ko para inspirasyon sa mga bago sa serbisyo at yung mag-retire. History. Aywan ko lang kung may maka-break ng record ko. Ha? Sino maka-break sa akin ng record? Nagmula ako, 13 anyos. As Boy Scout, nag-training ako. 13 anyos, lahat ng basic military training, pinagdaanan ko. Yung rappelling, commando crawl, lahat yan pinagdaanan ko. Ako ay nakasaka-saka. Alam mo yung saka-saka? Nakatsinilas lang ako nag-training. Nung mag-river cruising ako, yung bayan ko, mainit-init kasi nga hindi ako naka-uniforme. Sure pa ba yung gamit ko? Tuwang-tuwa yung mga sundalo. Tingnan mo yung batang yun, oh. Ang tapang. Oh. 13 anyos ako nun. Oh, after my training as Boy Scout volunteer, July 24, 1974, ako ay Presidio High School na. So therefore, ang edad ko ngayon ay 14 anyos. Okay muli, sa entablado po, General Romy Pokis. Magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan. Andito na muli tayo. Pakihinaan na lang ng konti yung sound system kasi yun ang request nung kasi mga residential dyan. No? Anyway, ito ay continuation ng ating ginagawang pagpapahayag ng ating hindi lamang pagtadispaya kundi puhot at galit dito sa nangyayari sa atin, korupsyon sa bayan natin at pinangungunuhan ng mga congressmen. No? Ngayon, andito tayo, temporary lamang ito. Bukas, meron tayong activity. Diyan tayo sa mismong EDSA, yung gate 3 dyan sa Diyos ang Pinaldo. Okay? Diyan tayo mag-assemble alas 9. Tapos alas 10, pupuntahan namin si General Brawler. Bigay tayong sulat sa kanya para ikayatin natin siya na sumama na sa akin. Punang bayan. Gawin niya yung kanyang duty bilang Chief of Staff, AAP as protector of the people. Kaya dapat i-uphold niya yung Constitution na protektahan tayo mga mamamayan. Okay? So, hindi ko na to pakakatagalin dahil bukas may mga speeches pa tayo. May mga iba pa tayong speeches. So, ganun na lang. Pagpapatuloy natin, ituloy-tuloy natin yung pagpapahayag ng ating mga damdamin. Maganda sa atin dahil tayo United People's Initiative, wala tayong kinikilalang partido, religion, kultura o tribo. Lahat tayo sama-sama, maski ano man dyan ang naniniwala sa buhay. Kaya ito, tamang-tama ito, we advocate, ayaw natin ng karahasan, ayaw natin na may bloodshed, may mga nasasaktan, may nasisirang gamit. Kaya yun ang maganda sa atin, kaibahan ng grupo natin doon sa mga ibang nagrarally. Kaya doon, nakita nyo naman, sa batasan, matagal tayo itong 3 araw, wala tayong permit doon, pero 3 araw tayo, 3 gabi. Pinayagan tayo, maayos lahat, di ba? Kaibigan natin yung mga pulis doon.
Dahil na yung nararamdaman natin, yun din naman ang nararamdaman nila. Kaya so long as wala tayong violence, papayapa, libre tayo magpahayag ng ating mga damdamin. Okay? So yun lang, magkita-kita tayo muli bukas, mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan. Okay? Gandang gabi sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat. Palakpakan po natin, General Ronnie po. Lang sa ating magiting na tagapagtanggol ng bansang Pilipinas. Nung ako po ay isang estudyante, ang pinaka-favorite ko po na subject ay araling panlipunan. Ang aming guro po, si Mrs. T. Guzman, ay may palaging itinuturo na ang mga Pilipino ay malaya, nakakapag-enjoy ng kalayaan, nakakapagpamasyal dahil may mamagigiting tayong mga sundalo at polis na pumapasan sa seguridad ng bansa in exchange of their personal and family life. And with that, mga sir, I truly salute your service to the country. Allow me to proceed with a prayer to God. Kasi, isa sa mga pinaka-main reason as to why I am here right here today is ang aking napakatinding damdamin, kalungkutan, at rage sa mga nangyayari. Hindi po anger, rage po. Ang susunod ko po na ibabahagi sa inyo ay maselan po na pangyayari sa buhay ko. At ito po ang nangyayari sa mga ordinaryong mamamayan kapag ang pamahalaan ay mas nakafocus sa pagnanakaw kaysa pagsisilbi sa bayan. Ako po ay isang rape survivor. When I was 5 years old, I was raped by drug addicts. Yes, it was so long ago. But sabi nga nila, gaano man katagal ang sugat, kapag ito'y malalim, minsan nararamdaman mo pa rin yung sakit. Back in 2023, Magpuk ka na. Ilang minuto ba? ako po ay na-attempt ng rape Hindi ko alam paano. under sa administration ni Marcos. Current na question. I'm not blaming the government for my bad lucks. That's not me. Pero ito po ang isa sa mga resulta ng kapabayaan ng pamahalaan. Napapabayaan ang mga mamamayan, nagagahasa ang mga babae, at nananakaw ang ating kinabukasan. General Browner, I am here pleading you, sir. Pumunta po ako dito kasi sa araw-araw na napapanood ko sa mga balita, sa araw-araw na napapanood ko ang mga nangyayari sa Pilipinas, I feel na napaka-hopeless. As an ordinary citizen, walang background sa lawmaking, walang background sa saligang batas, walang background sa pag-aaral sa mga batas ng Pilipinas. Ito ay perspective ng isang ordinaryong Pilipino, General Browner. Sa nakikita ko po, hindi focus ng pamayanan, hindi po focus ng pamahalaan ang magsilbi sa sambayanan. Ang focus po nila ay magpakasasa, magpayaman at magnakaw. On the other hand, napapabayaan po, hindi napoproteksyonan ang mga mamamayan. Bakit naman kasi mapoproteksyonan kung ang number one culprit ng ating kahirapan ay ang pamahalaan? Hindi po pera ang ninanakaw nila. Saan yan? Ninanakaw po nila ang oras na dapat nakalaan sa pag-protect ng mga mamamayan. Sa aming pong lugar, ako po ay muntik na attempt ng rape 1 month after may senior high pong ginahasa at napatay.
It brought a lot of traumas and it brought a lot of pain to the point that certain months of 2023 and 2024, I do not go out of the house. Dito ka lang. Kasi pag tinitingnan ako ng kahit sinong lalaki, sa tingin ko ay hinuhubaran ako. Ako po ay produkto ng kapabayaan ng isang pamahalaan na ang focus po ay magpayaman ng sarili, ng pamilya nila, at mag-indulge ng mga bagay na hindi naman dapat sa kanila. Sir Browner, kami po ay nagsisimba linggo-linggo. Ang number one panalangin po namin ay sana magkaroon ng intervention. Sana magkaroon ng divine intervention, kahit anyong tulong mula sa Panginoon ay tatanggapin namin. Pupunta kami ng Kongreso para sa investigasyon sa flood control project. Ito po ay aking opinion, maaring mali at maaring tama. Pero sa perspective ng isang ordinaryong mamamayan, ang nakikita ko po ay hindi investigasyon. Ito po ay cover-up. At nakakalungkot, hindi lang ang flood control project ang naging patunay. Kaya ko nasasabi na sa pamahalaan ngayon, hindi na to nagpa-function. Wala nang check and balance as far as I know. The three branches of the government, executive, legislative, and judiciary, they are supposed to be separate from each other to make sure that there is a check and balance in the government. General Browner, ang tanong ko po, sa tingin mo po ba ay may check and balance pa ang Pilipinas? Seriously, ano po ang sagot sa tanong ko? Kaming mga ordinaryong Pilipino, walang kapangyarihan, walang pera. Saan kami pupunta? Sino ang magtatanggol sa amin? Kung mismong ang pamahalaan na inaasahan namin ang bumababoy hindi lang sa kasulukuyan, ngunit pati sa aming mga kinabukasan.